Tingnan natin kung magkano nga ba yung fuel consumption ng CR152 kapag naka 40-44 at 3.5 years na. Let's go! Woo! Boss, 8 liters na lang. Eight liters. Nagpa-full tank tayo. Alright guys. Almost 51,000 ang ating kilometers. Odometer natin. 3.5 years na yung motor. Babiyahin tayo ng Quezon Province. Wala naman masyadong ahon, kaya hindi natin masyadong masusubukan yung 1444 na setup natin. Pero so far so good. 2 years nga pala ang tinagal ng 1442. 2023 December ko siya pinapalitan. Ngayon nagpalit na rin ako 1444 December din. So 2 years siya. 2025 ngayon. Pero palitin na talaga siya. Hindi siya yung tipong pinatang ko lang dahil gusto ko. Ito na kami dadaan sa kaliwa. Favorite namin na long cut, pero wala masyadong dumadaan. So kaya nga pala ako nagpapalit ng 1444 ay dahil marami minsan akong kinakarga, tapos may angkas pa tayong aking pinakamamahal. Marami kaming karga yan, tulad ngayon daming karga. Tapos top box pa, puno yung top box. Tapos meron pang top box bag, puno rin. So pag nagkataon na may ahon, may hirapan yung motor. Kaya 1444 na yung kinarga ko, yung pinalagay natin. Yung link nga pala ng sprocket set na kadena, yan, nandyan sa baba ng video na to para masubukan nyo rin. Ito nga palang daan na to ay, ang labas na nito ay yung sa Bae. So ang malalakdawan natin yung Junction, Olivares, yung mga lumalabas ng UP. Medyo traffic din kasi dun eh. Tsaka yung sa Mariles after Junction. So dito wala na. Pero definitely mas mataas yung kilometers nito, mas mahaba yung kilometers na distance. Pangalawang palit ko pa nga lang pala to ng sprocket set na kadena. Kasi hindi naman siya ganun na kabilis mapudpod or ma-worn out. Goods lang pa 2 years. Sulit na. Pero yung stock 1 year lang. Kasi nabili ko to 2022 tong motor. Nagpalit na agad ako ng 2023 December. So ibig sabihin 1 and 3 months. Hindi. 1 and 6 months. Mas stock. 1 and 6 months. Nagpalit na agad ako kasi talagang low na. At the same time, umaangat na yung hindi nalapat yung sprocket hindi nalapat yung padena sa sprocket. So papakita ko nga pala yung video na nagpalit tayo. Roll BTR. Paano ba malalaman pag kailangan na palitan yung sprocket sa chain? Pag naangat na dito yung kadena sa sprocket. Paano? Ayun na, nakangat na. Kung yan, nakangat. Hindi na nakalapat. Panditin na. Pero ayos pa nga sprocket mo. Kadena lang. Set na. Okay na. Set na binigyan na. Kaso hindi ba madadamay pag yung kadena lang? Hindi ba mapupudpud mo yung sprocket? Hindi, ayos pa naman yung sprocket eh. Talaga mo lang sa langis. Papalitan ko ng 44 to eh. 42 kasi yan. Ito 44. Ito 14 pa din. Papahit mo. Sakto rin yung butas nito kabila. Parang ikaw na bahala doon.
Ano yung radar ba? Nasaan? Nandito yung ano, sensor ng Hodo. Pareho na na. Hindi, nandun na. Nasa unahan. Pero ang speedometer sensor. Kaya kahit magpalit tayong sprocket, goods lang. Ganda din ng pagbago. Tapos mamaya, one week lang, madumi na agad. For 2 Wala dyan. Tumihina ako dyan eh. Meron mo yung bago. Sa kadena ba, laging ano lang, humahaba lang ng humahaba. Ah. Pahaba lang siya. Ah. Pag umaba na ng agad, tingnan mo yan, nakapalapat ah. Kanina nakaangat. Dapat sa sprocket. Ah. Pag umaba yan sa agad dyan, nakaangat. Ganun na. Nakapatong sa ano. Nakagano. Ano yan, ganun kahalayo. Oh, gitna lang. Naku, patay tayo dun. May baha pa pala dito, guys! Meron pa dito. Oh no, kailangan kong mapak. Yan, yan. Halika. Patay, tumigil. Shit, tumigil. Basa. Saka? Oo. Isa? Oo. Parehan. Kaliwa. Saan ba saan? Malamig. Hindi naman ba isa? Naramdaman ko, malamig. Yan. Long cut pa more. Feeling ko nga meron pa dyan eh. Pero sana wala na. Malapit kasi sa Lawa to. Tabi na to ng Laguna Lake. Hindi natin naisip. Ganun pala tagal lang baha dito. Eto na! Eto na! Ating. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na ano, na Bae na yung labas. Yan. Ito yung arko ng Baen, tandaan nyo. Yan o. Yan yung parang city mall na hindi pa natatapos. Kung natatapos sa relasyon natin, hindi ko Oo. tatapos ikaw ba yan? Baka, nawalan ng budget siguro yan. Tapos, ayun yung ano, arko ng Bae. So, dito na yung labas. So, kung sakaling traffic sa junction, yan, yun may iwasan nyo. Ang bigkas nga pala sa Bae ay Bae, B-A-Y, yung Bay, Bae, okay? Huwag kayong pamali-mali ng bigkas ng bayan. Gigigil mo ko. Gigil nyo kami. Ha? Bae ha, hindi Bay. Dito, Giorno. Giorno yan, Honda Giorno. Ano, palitan na natin itong motor natin. Bakit pangat na rin doon? Hindi, mas maganda kasi pag black or white. Yung ganyang sing kulay vintage. Okay lang din naman, kaso Ay, kung para siyang dumihin. Hindi natin nalalagay ng grocery. Malala, ang laki ng ano niyan, ng underbox. Di ba may ilalim na ng box yan? Ng upuan? Oh, malaki. Tapos, pwede lagyan ng top box din kung gusto natin, tsaka mga bag. Kasi classic naman din siya. Mahirap nga na yan, Chris. Oo, yun nga lang pag lubak na. Baba. Kaya better sana kung dalawa din. Ito tsaka yan. Hindi natin bebenta to. Baga pamasok lang yun. Tapos ito, pang Quezon. Yan. Kakanan na tayo dito sa ano. Dito tayo kakanan sa papuntang Kalawan. Sabi na. Yung mga nakapark kasi dito nakain. Madaming kainan dito eh. Dito tayo ngayon sa bayan ata to ng Kalawan. Nandito sa may ano, simbahan. Ayan. Medyo traffic na, may build up ng kaunti. Hindi, may rotonda kasi dito. Hindi naman ata rotonda to, pero paikot. So nagkakasalubong yung para siyang ano, no, crossing junction. Dito naman sa may papuntang San Pablo, group na. Pero tingin ko may traffic din talaga sa papuntang sa may San Pablo. Medyo delikado pag ito yung kasunod natin. Sinusundan.
Dito na tayo sa Arco ng Quezon. Boundary na tayo. Kilometers ay 42 kilometers na tayo galing dun sa gasolinahan natin kanina. Medyo traffic sa Maharlika. Mag-alas 3 na. Medyo matagal-tagal yung biyahe na yon. Marami rin kasi siguro umuwi. Ito yung ginagawang parang exit sa expressway. Exit yan eh. Pupunta dito sa Quezon. Parang diretso na from like kaang na tayo guys. So ang ginagawa ko pala ngayon na method para makuha ko yung kilometers per liter ay yung full tank method. So paano ba yon? So magpapa-full tank muna tayo, tapos ayan, nireset natin yung kilometers. Itong nasa ilalim, yung odo, yung trip meter kumbaga. Nireset ko. Tapos ta-travel tayo ng malayo. Mas maganda kung mas malayo, no, kung mas madaming kilometers, para mas maganda yung average. So kung hanggat maaari nga sana is yung i-empty natin yung tangke. Pero syempre masyadong mahaba na yung video nun pag ginawa natin yun. So magpapagas ulit tayo pag naka 300 na, yan 200 na, papagas tayo. Tapos check natin kung ilang litro yung nabawas na gas. Yung kilometers, kung wari naka 200 tayo, tapos 5 liters ang nagastos, so 200 divided by 5. So ganun yung full tank method. So ang sagot doon, di ba 40? O yun, 40 kilometers per liter ang sagot doon. Pero usually itong CR152, nung stock pa ng 1440, parang maabot pa ata ito ng 36 to 38 na. So bumababa lang siguro ng 34 kapag traffic na traffic. Pero nung 1442 na siya, hanggang 36 na lang. So para bumaba siya ng 30 to 36. Pag na traffic, parang 32 ata. So try natin ngayon to. First time to nag-full tank method ako sa 1444. So ang in-expect ko, tataas yung gas consumption. So yan, pakaliwa na tayo dito sa diversion papuntang Candelaria. So far 62.3 kilometers na tayo. Dito na tayo sa bandang Sariaya, Quezon. So far sa mga overtaking, hindi tayo nabibitin. Hindi rin tayo masyadong nangangailangan ng pagbaba ng gear na. Kumbaga hindi natin kailangan bumaba para lang maka-ahon. Doon sa bandang Palawan to San Pablo, so nasubukan natin doon. Pero hindi na naman ganon ka hindi ganon ka correct. So sa ibang lugar baka masubukan natin. Update ko kayo. And syempre igabiyahe pa natin ng medyo malayo-layo to, 64 kilometers pala. Hindi pa siya ganon kalayo, no, para magkaroon ng mas magandang average sa gas consumption. So kailangan natin computein to kasi wala naman tong yung bar per bar na fuel indicator. So magbi-blink na yung fuel indicator nito kapag 6 liters na. Tapos mag-steady siya, yung steady light na orange kapag 3 liters na rin below. Yung ginagawa ko kasi dito, kinocompute ko yung gas consumption, tapos ino-estimate ko na kung ilang kilometers ako dapat magpagas, kung ilang kilometers na distance na na-travel ko na, para hindi ako matirikan. Yun yung diskarte ko, no? Minsan po kasi yung blinking ng orange light saka steady light, yun, hindi accurate. So minsan konti na lang yung liters, tapos pa rin siya, nagbe-blink pa rin. So hindi accurate yung yung fuel sensor natin, no? Alam ko yung yung tank floater, yung floater ng tangke natin, hindi siya accurate. So kaya sa distance ako na base dito sa trip meter natin. Kaya lagi ko yung nire-reset kapag nagpapagas ako. So biyahe lang tayo. Update ko kayo mamaya. 80 kilometers. Pauwi na tayo. Papagas ulit tayo pambalik. Check natin kung mas lumakas ba siya sa gas. Biyahe lang ulit tayo pauwi. At mas maaga tayo ngayon, so sana walang traffic. Ganda
ng panahon ngayon, December 25. Pasko. Hindi tulad kahapon ng maambon. So, very good. Pinagbigyan tayo. Happy birthday kay Jesus. So, palabas na tayo ng arko ng Quezon. At ito, dinadaanan natin yung parang rotonda na feeling ko, ha? Feeling, ito, bawal pumasok. Feeling ko ano, ito yung U-turn slot. Tsaka rotonda galing expressway. Tapos ito, tsaka kung ano na. Bali ito ay boundary na ng Quezon at Laguna. Yung sikat na arko. Yan. Welcome to San Pablo. Sabi ko kanina doon sa vlog, mas tumaas yung upper limit niya, no, yung mataas na RPM bago ka mag next gear. Kaya pati pala yung lower limit, no. Ibig sabihin, kahit mabagal ka na, hindi mo kailangan masyado magtimpla ng clutch. Kasi malalim na rin yung range ng kanyang gear, no, yung pababa na gear. Yung pag hindi ka na masyado nagre-rev, bumababa na yung RPM, hindi siya nangangatal agad. Di tulad sa mga stock, saka sa 1442, kailangan mong magtimpla ng clutch every time na magre-rev ka galing sa mababa. Pero ito hindi, no. Yun ang kinagustuhan ko dito sa combination na to. So para sa akin, wala pang isang linggo to, pero goods na siya agad, no. Pwede ko na siya agad i-recommenda. So depende na lang talaga kung yung gas consumption yung priority nyo, kasi most likely tataas talaga yung gas consumption nito. Regular full tank. Ang nagastos natin ay 3.36 3.37 compute natin. So ang na-travel natin ay 144 kilometers. Tapos ang ating, so try natin, 144 divided by 3.37. Yan. Ba't ang tipid? 42 kilometers per liter. Tumipid siya kasi long ride. So susubok pa tayo ng isa sa ibang araw naman, pero city ride naman. Kasi long ride yun eh, dire-diretso. So 42 kilometers per liter, sobrang tipid. Para kung naka MIUI 125. Para tayo naka-click na. Goods. So far so good naman ang ating 1444. So almost 150 kilometers, 3 liters lang din nagamit halos. 3.3. 1444 ang sprocket. Yung link nga pala ng sprocket na binilan ko sa Shopee, nandyan sa baba ng video na to. Nasa yellow basket, nasa comment section, nandyan lahat. And then i-review pa natin ng masinsinan sa Ahon. Susubukan natin to sa Ahon tsaka sa city driving. So try natin sa Monday to Friday. Monday tayo magpo-full tank, tapos Friday tayo mag-refill. Tingnan natin kung gaano kalakas na gas, kasi syempre iba yung gas consumption kapag traffic. So alam nyo na, pag city driving 40 plus, 42 kilometers per liter, sobrang tipid, goods na goods. So baka meron pa kayong gustong pasubok sa atin na combination sprocket bago kayo bumili. Tayo na susubok, no? Yan, traffic na. Simulan na natin subukan yung city driving. Diyan muna kayo. Again, this has been JZ. We are the ride.